Hello kabayan, magandang araw kabayan. So ayun, bali-repair na naman tayo kabayan ng kotse. Toyota Corolla pala siya kabayan ha, 2005 model. Medyo lumang modelo na siya kabayan no. Yan, pero sariwa pa rin yung loob, maalaga ata yung may-ari. Saka naka-kuan siguro to, naka nakasarado siguro. Yan, may bagong pintuan kabayan, nasikanhan, tapos yung panel pumasok yan. Yan. So ilabas natin yung panel niya. Yan, pumasok talaga siya. Tapos yung pintuan naman na sa harapan, blending yan siya. Yan kabayan no, tingnan mo kabayan no. So medyo malayo. So isisiting natin yung lumang yung sikanhan na pintuan para makita natin yung alignment ng panel. Tingnan mo, di ba malayo. So nakasarado na yan no. Kailangan natin ilabas. So mayroon tayong bakal na panglabas yan no. So provide ko na yan sa kabayan para sigurado. So gagamit tayo ng MIG. So unang titirahin natin, lilihain lang muna natin yan. So tanggalin natin yung pintura. Ano, di ba kabayan? So medyo kalawang na nga siya kabayan no. Kasi natanggal yung pintura. Ganun dito kabayan, pag matanggal yung pintura, automatic kalawang siya. Kahit kunting tanggalan yung pintura kabayan, isang tuldok lang na matanggal yung pintura, baka lang makita, sigurado kalawang yan. Masukin na ganun kalawang. Yan, lilihain lang muna natin kabayan para didikit yung MIG dyan. So i-welding natin ng MIG, tapos hihilahin natin. Yan o, so ubusin na natin dun sa taas din. Yan ang magandang pangliha kabayan. 40 yan siya kabayan, maliit na 40. Pudpud talaga yung pintura dyan. Yan o, so i-welding natin ng MIG para mailabas natin. Medyo malayo kasi yun kabayan, mga 1 inch siguro diferensya. Ayan o. So ganun lang panghila natin. So saglit lang siya, i-welding tapos sabay hila, tapos tatanggalin natin. So wala pala ako ng pang-cutting kabayan ha? Wala akong pang-cutting na maganda. So ang ginamit ko, yun pa rin ang ginamit ko, okay lang naman. Ayan o. Tapos medyo napunit pala yan sa kabayan, medyo nabutas. So i-welding pa rin natin ang MIG. Yan, lilihain natin, pumpurin yan, i-welding natin ang MIG kasi nakuha na kabayan, nabutas. Yan o. Yan kabayan, di ba? So okay na, so masilya na lang siya. So mamasilyahan na natin ng fiber, gagamit tayo ng fiber. Yan o. So yung tinuturo ko, yung butas. Yan, butas yan. Tapos may kanto yan sa kabayan ha. Yan o, kasama yung kanto sa panel. Tapos gamitan natin ng sandblast kasi yung mga pinaglihaan ay yung mga itim-itim. So tatanggalin talaga natin yung itim-itim kabayan kasi automatic pag hindi natin tanggalin yon, tapos magpahit tayo ng masilya, automatic yung masilya bubukol din yun dahil sa kalawang ang mangyari. Nice, sandblast natin yan. Pagintabi natin, yung bakal talaga yung makita. So yun, tapos sabay liha na tayo agad. Ano, so 80 yung gamit natin sa masin na pangliha kabayan ha. Ano. Pati loob pala yan sa kabayan. So kailangan natin tanggalin yung mga pintuan, pati yung harapan. Kasi loob kasama yung loob. Yan, unang pahid, fiber. So gamitan natin ng fiber para medyo matibay talaga siya. Mas maganda yung fiber kabayan. Talagang matibay din talaga yung fiber kaysa yung original na masilya. Pagkatapos nan, lilihain natin original na masilya na gamitin natin. Yung matuyo pala yung fiber kabayan, mga nasa 10 minutes lang matuyo na yan siya. Hindi ganong matagal yan, 5 minutes tuyo na ngayon eh, pwede na lihain. Yung ilihan naman natin yan, 80 pa din yung pagliha natin ano? So liha na ako, 80 pa din yung gamit ko. Tapos pagkatapos masilya ng original masilya na gamitin natin. Yan, pati yung pangloob yan, kasi pag mas maganda kasi yung kabayan masin, kasi pag mano-mano medyo matagal talaga yan. Pag mano-mano, pag masin saglit lang. Ayun. So kukunin yung kain sa oras yun eh pag mano-mano, lalo na yung fiber, matibay yung kabayan, matibay lihain. Pero masin yung gamit natin, saglit lang. Yan o, papahida ako ng pangalawang coating na nga yan ako kabayan. Hindi ko na video yung unang coating ko na masilya. So masilya, pangalawang coating yan kasi yung linya sa baba hindi ko napansin. Buhayin natin yung linya sa baba. So yan kabayan. So kayang-kaya na yan kabayan. Yan, so tatanggalin muna natin yung double adhesive. So pagtanggal ng double adhesive, rubber lang yan sa kabayan na nakakonekta sa pang drill niya machine. Yan, pwede mo ilagay yung drill bit na yan. Parang nasa drill bit siya pero ang nakakuha rubber. Yan o, tanggal agad yan sa kabayan o. Diba? Kaysa mano-mano yan, mahirap yan. Mahirap tanggalin. So yan o, saglit lang, rubber lang siya. O, tanggal agad. So yan ang pangtanggal sa double adhesive, saka yung sa sticker na sa nakadikit sa kutsi, yan ang pangtanggal namin. So saglit lang siya kabayan. So gumamit na tayo ng linya kabayan no? Kasi may kanto yan. So ginuhitan ko muna ng lapis, tapos sabay lagyan natin ng tip yan sa kabayan para sigurado yung kanto. Yan o. So may guhin na yan siya. Tapos yan, tipan natin. Pero may nakaguhin na yan sa kabayan. So unahin natin yung taas,
liha ng 120. Tapos mano-mano pa rin siya ng 180, tapos hanggang 320 kasi mano-mano. Tapos imasin na rin natin ng 320 para okay na yung taas. Tapos sa baba na naman tayo. So bali yung taas okay na yan siya kabayan, primer na yan siya. Tapos sa baba na naman, so 180. Yan, 180 tayo sa baba, 320. Tapos okay na siya kabayan, ganun lang. So ang gagawin na natin yan, okay na, tapos na. Bali papahiran lang natin ng kuan yan siya. Imasin pa rin natin yan. Papahiran lang natin ng yung mga butas, pang takip ng mga butas-butas na maliliit. Tapos sigurado na ako, katulad yan, okay na yun sa kabayan. Yung bago pa lang asikanan na pintuan, maraming damage sa maliliit. So nire-repair natin yung kabayan, kailangan i-perfect din natin yan. So katulad yung kabayan, okay pag-repair, di ba? So may kanto, buhay yung kanto. Yan, pati yung baba, sa kantos baba, okay. Okay kabayan, maraming salamat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe kabayan.